Good morning mga tropa. Pawis na agad ako, hindi pa tayo nagsisimula. So ngayong araw, may gagawin tayo, magiging siraniko tayo. So yung motor natin na si Duke kasi, ang dami ng problema. Una, yung preno sa likod, pudpud na, malapit na maging bakal sa bakal. Pangalawa, laging nagkakaroon tayo ng check engine sa ating oil pressure engine. So lagi siyang lumalabas kapag naka 3 to 5 kilometers na ako, may nagche-check engine. Although tumatakbo pa naman yung motor, kaso nakaka-alarma, tsaka nakakailang dahil meron check engine sa harap mo. So ngayon, yun muna yung gagawin natin. Tara, samahan nyo ako maging siraniko. So ito yung papalitan natin. Yan, yung sensor na yan. Sana yan nga lang yung problema. Nanood tayo ng YouTube tutorial. Sinasabi ito daw yung possible na dahilan na hindi na nag-o-open. So pag tumakbo, yung pressure na ipon na, hindi siya nag-o-open, dapat mag-o-open siya. Kaya nagche-check engine tayo. Kung hindi ito ang problema, possible yung ating oil pump or kulang na daw yung langis. Marami na rin tagas yung makina natin eh. Pero sana ito lang. Ito muna yung gagawin natin. Ito lang yung kaya natin. Kapag hindi umokay, ibig sabihin may iba ng problema, doon ko na dadalhin sa mekaniko mismo o doon sa marunong na talaga para hindi lumala yung problema. Kapag tatanggalin naman natin itong sensor natin o yung tinatawag nating oil pressure sensor, yan. So kailangan lang natin ng G's na socket, tapos ito naman 21. So hindi na natin kailangan tanggalin itong tangke, kailangan lang natin ng extension para umabot doon sa size 21 na sensor. Tara, gawin natin. Tanggalan natin. So, huwag nyo kakalimutan na meron tong o-ring. Baka maiwan dun eh. Kasi ikakabit nyo, check nyo rin, dapat may o-ring. So, ito na yung kakabit natin, nabili ko ito sa Shopee. Tingnan natin kung ubra. Normal lang na may tutulo kasi tinanggal natin yung sensor. Kaya huwag kayo matakot. So, nakabit na natin yung sensor, sikipan na natin. Paalala lang sa pagkabit, huwag masyadong higpitan. Malos thread. Ay naman, kabit na natin yung wiring. May spacer yon, meron siyang washer sa unahan. Kaya huwag nyo kakalimutan. Mahalaga lang talaga dito mga tropa, may tools kayo. Kailangan nyo ng G's tsaka 21. Alam nyo tropa, yung ganitong trabaho, pag pinagawa nyo sa mekaniko, matik yan, 500 na lowest. Plus yung gagamitin nyo pa na sensor, aabot kayo siguro ng 2,000 or 1,500, pagpalagay na natin 1,500. Pero kung kayo gagawa, gumastos lang ako ng 300 pesos. Kaso, nadumihan lang yung kamay natin. Yun lang cons. Paghihigpitan natin yung G's na nut, alagyan lang natin ng stopper o pipigilan natin yung sensor, baka kasi sumama. Yun, tapos na. Make sure lang na hindi loose yung wiring, kasi yun yung nagiging dahilan minsan kung bakit nagkakaroon tayo ng loose connection. So mamaya, try na natin kung umubra ba yung kinabit natin na oil pressure sensor o sablay pa rin. Kung hindi pa rin umubra, dadalhin ko na sa mekaniko talaga para magawa itong ating Duke 390. So Dayavi tropa, sana may natutunan kayo. Pero lahat ng to, natutunan ko lang din sa YouTube. So tutorial sa YouTube. Pero doon sa tutorial ng YouTube, tinanggal pa yung ating fuel tank. Pero kung may tools kayo, hindi nyo na kailangan tanggalin. Kailangan nyo lang ng mga extension. So hanggang sa susunod, piston, peace. Dumi oh.